First day pa nga lang to ng Ramadan pero feeling ko naubos ko na yung energy ko na nakalaan para sa isang buwan. Noong mga nakaraang Ramadan kasi hindi naman talaga siya nag-a-accept ng bisita sa unang araw. Kaya medyo hindi ako nahihirapan sa pagluluto. Buti na lang talaga kinaya ng power ko at meron pang natira. Pagkagising ko talaga ng alas 12 ng hapon dyan. So alas 12 na yung gising ni Inday. Gumagawa talaga muna ako ng asir or juice nila para palamigin ito sa taladya. So nagbabalat lang ako ng isang pirasong orange tapos nilalagyan ko lang siya ng kaunting bimto at maraming tubig. Pagtitimpla ng bimto ay mabilis lang naman siyang gawin. Halimbawa, gumamit kayo ng bimto na half glass, dapat yung tubig mga 3 baso. Or depende sa tamis na gusto nyo. Or gusto ng amo nyo, I mean. So tinitikman ko talaga muna siya para masigurado ko na ito na yung lasa na gusto ng aking mga amo at ng aking mga alaga. Perfect. So, pagkatapos ko naman siyang gawin, ilalagay ko naman siya sa taladya para lumamig. At ang sunod ko naman gagawin ay itong pangalawang juice. So, madali lang din gawin itong juice kasi mag-i-squeeze ka lang ng orange. Sa part na to, medyo maraming orange yung kailangan nyo kung gusto nyo ng isang pitsil. So, yan, natapos na siya kasi nag-squeeze lang naman tayo ng orange. So, nilalagyan ko siya ng tubig pampadami at para hindi puro. Kasi pag puro maasim yun. Pagkatapos ko nga gumawa ng juice, dumiretso na ako agad sa kusina para magsimula na naman ako sa aking mga lulutuin. Nag-diet nga lang ako dyan ng patatas. Ito yung gagamitin natin mamaya sa siniya na parang musaka yung recipe niya pero hindi naman masyado. Hindi ko sure kung musaka or musaga ang tawag nyo pero kayo nang bahalang humusga. Charis. Before anything else, syempre maghuhugas muna tayo ng patatas. Actually, yung recipe na ito ay musaka talaga siya pero bago siyang recipe kaya kailangan ko muna siyang panoorin. So medyo struggling ako dyan kasi nga kinukulang na ako sa oras tapos manunood pa ako ng recipe na lulutuin ko mismo sa araw na ito. So ayan, nagsimula na nga ako dyang magaya dahil kahit anong mangyari kailangan ko na siyang simulan. So kumuha ako ng lanera, nilagyan ko ng cooking oil. Babrush ko nga lang to para ma-spread yung oil na nilagay ko. At isusunod ko na dito yung patatas dahil lulutuin lang natin to sa oven. Pwede siyang prituhin pero mas pinili kong lutuin sa oven para hindi masyadong ma-oil. Kasi alam nyo na yung amo ko medyo may edad na kaya kailangan umiwas-iwas siya sa oil. At ayan, nagtakulo nga pala ako dito ng chicken. Gagamitin natin mamaya yan. Watch and learn. Wait nyo lang. So bago ang lahat, sinisimulan ko talaga muna sa pagluluto ng shorba. Kasi medyo mahabang oras yung kailangan nito kasi karne yung gagamitin. So nagisa lang naman ako ng onion. Pag kalambot ng onion, nilagay ko na yung ating laham. Tapos sinundan ko na nga yan ng tomato paste and then mga baharat. Nilagyan ko na nga rin yan ng salt at saka paminta. Lalagyan ko na siya ng tubig dahil namutla na yung ating karne. So, ayan, papakuluan natin yan ng 3 oras sa mahinang apoy. At ang next nating gagawin ay itong ating siniya. So, ganun din, nagpainit ako ng kawali, nilagyan ko ng cooking oil at nagisa-gisa na ako dyan ng onion. Sinundan ko pa to ng garlic. And then yan, mekos mo lang yan. Tapos ilagay na natin yung chicken mafru. Syempre, sunod natin agad itong ating tomato paste. Then, mekos lang natin yan hanggang sa lumabas yung aroma ng ating tomato paste. Then, i-mix na natin lahat. Pagkatapos natin i-mix lahat, lagyan na natin to ng mga baharat mix. And then, sundan pa natin to ng kaunting paminta. Then, mekos ulit. Medyo matagal na mekos. So, ayan, hinayaan ko muna siya sa apoy. Tapos, nag-blender ako dito ng 3 pirasong tomato dahil ito yung ipangsasabaw natin sa kanya. Mas masarap yung musaka kung gumamit kayo ng pure tomato. Pagkatapos kong i-blender, ayan, diniretso ko agad siya dyan para maluto pa natin to ng mga 10 minutes na lang siguro. So, yan, mekos lang hanggang sa ma-satisfied ka. So, hindi siya agad naluto ng 10 minutes, inabot pa rin siya ng 20 minutes. Pero okay lang yan, importante naluto. So, yan, kumuha ko ng isang lanera, nilagyan ko ng cooking cream, ni-spread ko siya, tapos ilalagay natin yung patatas. Isusunod natin yung chicken na niluto natin kanina. Kakalat ko lang siya para malagyan lahat. Tapos, isusunod ko pang ilagay dyan yung cooking cream, konti lang, tapos spread mo lang siya saglit. Ganun. Lagyan natin ng kaunting mozzarella cheese. Tapos, ayan, medyo maraming mozzarella yung kailangan. Tapos, susundan pa natin to ng patatas. Uubusin na natin siya dyan. Lagyan pa natin ng kaunting chicken sa taas. Kaunti lang, ganon. Tapos, yan na yung huli. Lalagyan ko naman siya ulit ng mozzarella cheese. Tapos, hahayaan ko na to kasi mamaya ko pa siya luluto sa oven. And then, ito naman yung pangatlong lulutuin natin. Hindi ko alam kung anong tawag nito, pero mga pangatlong beses ko pa lang to niluluto. So, nagsisimula ako dyan sa paggagayat ng sibuyas. Gisa-gisa hanggang sa lumambot. Tapos, isusunod natin yung chicken na nilaga natin kanina. Pero syempre, before anything else, kailangan muna natin siyang himay-himayin ng maliliit. So, sa paglaga naman ng chicken fillet, lalagyan lang natin ng onion, cardamom, and then tubig, maraming tubig, kaunting salt. Then, lutuin lang ng 15 minutes. So, ayan, nailagay na natin sa ating onion. So, isusundan pa natin to ng lemon. Tapos, tubig, kaunting tubig lang. Salt, kaunting paminta. And then, itong tinatawag ni Amo na snoober. Tapos, lalagyan natin ng medyo maraming samak. Susundan pa natin to ng dips roman. So, the more the merrier daw. Charis.
So, mekos-mekos lang natin yan hanggang sa ma-combine na yung kanyang mga ingredients. So, mabilis na lang itong lulutuin. Siguro mga 10 minutes na lang. So, chinek ko muna yung ating shorba kung lumambot na para mailagay na natin itong ating Quaker Oats. Ang tawag nga pala sa shorba na ito ay Quaker Oats shorba with laham. Nagpahabol pa ako dyan ng lemon aswad para pampaasim. So, balik tayo dito sa niluluto kong chicken. So, ayan, medyo naluto na siya. Sunod ko naman gagawin ay itong gagamitin ko. Hindi ko alam kung anong tawag sa kubos na ito. Pero ginagamit ko rin to sa paggawa ng girsan. So, ayan, tinatanggal ko lang yung gilid kasi yan yung matigas. Para hindi tayo mamaya mahirapan i-roll. Tapos hahatiin ko lang siya sa gitna. So yung laki nakadepende pa rin yun sa inyo. Ako gusto ko yung ganyan lang yung laki niya. Then tatanggalin ko lang siya isa-isa kasi masyadong nagtagal na sa freezer. Kaya ayan, dumikit-dikit na talaga siya. So nilagyan ko lang siya ng isang kutsara. Tapos i-roll ko na siya ng ganyan. So napakabilis lang naman niyang i-roll. So, natapos ko na siya. Ngayon naman, kukuha ko ng lanera, tapos nilagyan ko ng fresh onion. Nilagyan ko ng maliliit na tomato, tapos dips roman kaunting oil, kaunting tubig. Tapos, ilalagay ko na sa taas yung mga nirolyo ko kanina. So, bali, mamaya ko pa ito lulutuin, mga 5:00 pa. So, niready ko lang talaga siya. Pero, ang gagawin na lang dyan ay isasalang na lang natin sa oven ng mga 15 minutes. So, yan, pagkatapos kong gawin, dumiretso naman ako dito para sa sweet. So, isang can na condensed milk. Tapos, maraming curry cheese. Siyempre, lagyan natin ng kaunting whipping cream. At ito naman yung curry cheese. Medyo marami yung kailangan kasi curry cheese yung flavor ng ating gagawing sweet. So, ayan. Pagkatapos kong balatan lahat, i-blender naman natin to ng mabilisan lang. Ayan, prinito ko na yung gagamitin nating sambosa na merong curry cheese sa loob. So, ganyan lang siya ka-golden brown. Dapat hanguin na natin siya sa oil para hindi siya masunog. Diba, social yung aking prituhan. Kabibili lang ni amo niya. So, next natin gagawin ay magmimix naman ako dito ng 3 kutsarang brown sugar at kaunting cinnamon powder. Mekos-mekos lang natin yan. Tapos, ilalagay natin dyan yung dinip fry natin kaninang curry cheese. Ayan. Tapos, mix lang natin. Mekos-mekos. Mekos-mekos hanggang malagyan lahat. Tapos ilalagay na natin dito sa mga maliliit na lalagyan. Then, isunod natin yung blender natin kaninang cheese na merong condensed milk. So, ayan na siya nung matapos. So, tingnan nyo naman, di ba? Napakasarap. Napakayami. So, bago nating recipe yan. At eto naman yung curry cheese din siya sa loob na sambosa. Tapos, ayan, naluto ko na rin tong musakan yung tawag ni amo dito. At etong ating shorba, ayan, ready na. Tinatakman ko siya ng aluminum foil para hindi siya lumamig agad. Tapos yan, naluto na rin natin sa oven itong ating musagga. So, ayan, ready na siya. Napakasarap. At naluto ko na rin itong sambusa. Sa mga oras na yan ay 6:00 na talaga siya. Kaya dapat nakahanda na sa table yung mga pagkain. So, hanggang dito na lang. Thank you for watching. Follow for more videos. Bago ako matulog, nagtitimpla muna ako ng salveo barley grass. Kasi syempre, buong araw tayong pagod at hindi natin maiwasan talaga sa trabaho natin yung Siyempre, stress. Dapat mag-invest naman tayo sa ating sarili or sa ating health para maiwasan natin yung malalang sakit pagdating ng araw. Ang salveo barley grass nga pala is 100% pure leaf powder. It has no preservatives, no filters, and no added sugar. So, bakit nga ba umiinom ako ng salveo barley grass every day? So, number 1, aside sa masarap siyang inumin, masustansya din ito. And it gives me energy throughout the day. It boosts my immune system. And it also has anti-inflammatory and antioxidant properties so it can slow down aging. So, maraming benefits itong salveo barley grass. Kasama na dyan yung aids digestion, repairs damaged cells. Sobrang haba na itong ating video. So, sa mga gustong umorder, PM lang dito sa ating page. Then, ilalagay ko na rin yung link sa comment section. So, hanggang dito na lang. Thank you for watching.